Sa alas 11 ng gabi ng Hulyo 29, 1945, isang lalaking 35 taong gulang ang nagdikit ng kanyang mata sa periscope ng isang Hapones na submarino na tumatakbo sa periscope depth 250 milya sa hilaga ng Palau. Ang kanyang pangalan ay Lieutenant Commander Mochitsura Hashimoto. 4 na taon na siyang nasa digmaan. Sa loob ng 4 na taong iyon, ni minsan ay hindi siya nagpaputok ng torpedo sa isang kaaway na barko. Ngayong gabi, mababago na yon. Ngunit bago tayo dumating sa kung ano ang nakita ni Hashimoto sa periscope na iyon, at sa kung ano ang nangyari sa 900 lalaking nakaligtas sa sumunod na pangyayari, kailangan nating bumalik. Bumalik sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang Hapones na submarinero sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sapagkat ang kwento ng submarine force ng Imperial Japanese Navy ay hindi isang kwento ng kaluwalhatian. Ito ay isang kwento ng mga lalaking nakaselyo sa loob ng mga tubo ng bakal, humihinga ng hangin na dahan-dahang pumapatay sa kanila, naghihintay ng mga tunog na nangangahulugang ilang segundo na lamang ang natitira bago sila mamatay. At ginagawa ang lahat ng ito para sa isang hukbong dagat na fundamental na hindi nakaunawa kung para saan ang mga submarino. Pumasok ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig na may isa sa mga pinakamakapangyarihang fleet ng submarino sa mundo. Noong 1941, nag-ooperate ang Imperial Japanese Navy ng 63 submarino ng I-class. Malalaking fleet boat na mas mahaba, mas mabilis, at mas mabibigat na armado kaysa sa halos lahat ng nasa dagat ng mga Amerikano o Britano. Ang mga submarinong sa I-class ay lumubog ng higit sa 2,000 tonelada. Nagdadala sila ng 17 hanggang 20 Type 75 torpedo, ang pinakamabilis at pinakamalayong submarine torpedo sa mundo. Ang ilan ay nagdadala ng mga seaplane sa mga watertight na hangar compartment sa harap ng conning tower. Ang ilan ay na-convert para magdala ng mga midget submarine sa kanilang mga deck. Ang ilan sa 1,944 ay nagdadala ng isang bagay na walang katulad sa anumang ibang hukbong dagat sa buong mundo. Sa pagtatapos ng digmaan, nagtayo ang Japan ng 170 submarino at nawala ang 129 sa kanila. Iyon ay isang loss rate na 68%. Sa bawat 3 Hapones na submarino na lumabas sa dagat, 2 ang hindi na bumalik. Alam ng mga lalaking nagsilbi sa kanila ang matematika. Ang mga submarinong I-class ay nagdadala ng mga tripulante na may bilang sa pagitan ng 74 at 105 lalaki. Mahalaga iyon dahil halos doble ito ng bilang ng isang katulad na sukat na American Fleet submarine. Ang mas malaking tripulante ay sumasalamin sa mas malaking barko, ngunit nangangahulugan din ito ng mas maraming lalaking humihinga ng limitadong hangin. Mas maraming katawang nagdudulot ng init sa loob ng isang siladong metal na tubo. Mas maraming tao ang nagtitiis sa mga kondisyong halos hindi pinag-isipang gawin na nakakaligtas ng mga nagdisenyo ng submarino. Ang mga nagdisenyo ng Hapones na submarino ay mga naval engineer. Naunawaan nila ang mga propulsion system, torpedo tube mechanic, diving plane, ballast tank. Ang hindi nila idinisenyo ay ang kaginhawahan ng tao. Jadi ang mga American na submarino ng parehong panahon ay nilagyan ng air conditioning. Ang mga Hapones na I-class boat ay wala. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang sadyang pagpili ng pamunuan ng IJN na itinuturing ang air conditioning bilang isang luho na hindi katugma sa diwa ng mandirigma. Ang praktikal na bunga ng desisyong iyon ay ganito. Ang isang I-class submarine na pinapatakbo ang mga diesel engine nito sa ibabaw ng dagat sa loob ng ilang oras ay nagtitipon ng init ng makina sa compartment sa likod ng pressure hull. Kapag sumisid ang barko, wala nang matutunguhan ang init na yon. Ang temperatura ng engine room ay tumaas ng higit sa 100 degree Fahrenheit. Kumakalat ang init pasulong sa buong barko. Ang torpedo room, ang mga silid ng tripulante, ang control room, ang mga espasyo ng opisyal, lahat sila ay puno ng init na hindi sapat na maalis ng karagatan sa labas dahil ang tropikal na tubig dagat mismo ay tumatakbo sa pagitan ng 80 at 85 degree. Ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng panloob ng barko at ng dagat sa paligid nito ay masyadong maliit para payagan ang makabuluhang paglipat ng init sa pamamagitan ng hull. Ang isang tripulante ng 100 lalaking humihinga sa isang siladong kapaligiran
ay gumagawa ng humigit kumulang 150 hanggang 300 libra ng singaw ng tubig bawat araw. Wala itong matatakbuhang destinasyon. Nagkokondensa ito sa bawat ibabaw ng metal. Pinagpapawisan ang mga bulkhead. Pinagpapawisan ang mga deck plate. Ang damit ng mga lalaki ay permanenteng basa. Ang kombinasyon ng init, halumigmig, at 100 lalaking hindi naligo sa loob ng ilang linggo, na ang labahan ay hindi nahugas sa loob ng ilang linggo, na ang mga natitirang pagkain ay nag-iipon sa isang espasyong walang makabuluhang pagtatapon ng basura, ay nagdudulot ng isang amoy na inilarawan ng mga veteranong submarinero ilang dekada na ang lumipas bilang isang bagay na hindi maaring ipaliwanag sa sinumang hindi pa nakaranas nito. Ang sariwang tubig sa isang I-class submarine ay nirasyon sa mga dami na hindi sapat para sa regular na paliligo. Inuna ang inuming tubig, naging minimal ang personal na kalinisan. Nagpapalaki ang mga lalaki ng balbas dahil ang pag-ahit ay gumagamit ng tubig. Ang parehong hanay ng damit ay isinusuot sa loob ng ilang linggo. Ang forward torpedo room, ang pinakamalaking compartment sa barko, ay nagdodoble bilang sleeping quarters para sa mga enlisted men, na ang mga higaan ay nakaposisyon sa pagitan ng at sa itaas ng mga torpedo rack. Nagtutulog sila sa mga shift, maraming lalaking nagbabahagi ng iisang higaan sa pamamagitan ng rotasyon, isang sistema na tinawag ng mga Amerikano na hot racking. Ang termino ay pantay na tumpak sa hapon. Ito ang kapaligiran sa normal na kondisyon. Ang normal na kondisyon sa isang patrol ng Hapones na submarino sa Pasipiko noong 1943 ay nangangahulugang dalawang bagay. Nangangahulugang nakalubog sa panahon ng araw dahil ang mga American na anti-submarine aircraft ay gumawa ng pagtakbo sa ibabaw ng dagat sa araw na patayin. At nangangahulugang lumabas sa gabi para patakbuhin ang mga diesel engine, i-recharge ang mga baterya, at event ang naiipong maruming hangin na nagtitipon sa loob ng hull sa buong maghapon. Ang sitwasyon ng hangin ay nararapat na bigyan ng partikular na pansin dahil nagpapaliwanag ito ng isang fundamental na bagay tungkol sa kung ano ang naranasan ng mga Hapones na submarinero sa psikolohikal sa bawat patrol. Nang sumisid ang isang I-class submarine, ang hangin sa loob ng pressure hull ay ang hangin na hihingahin ng tripulante hanggang sa muling lumitaw ang barko. Ang mga pag-aaral sa submarino na isinagawa bago ang digmaan ay nagtayo ng tumpak na mga sukat para sa kung ano ang nangyayari sa haning iyon sa paglipas ng panahon. Ang isang tao ay naglalabas ng 0.75 cubic feet ng carbon dioxide bawat oras at kumukonsumo ng 0.7 na cubic feet ng oxygen. I-multiply ang mga numerong iyon ng 100 lalaki at patakbuhin ang kalkulasyon ng 12 hanggang 18 oras na nakalubog. Nagsisimulang tumataas ang carbon dioxide, nagsisimulang bumagsak ang oxygen. Ang mga epekto ay masusukat at progresibo. Sa 3% carbon dioxide, kapansin-pansing lumalim ang paghinga. Ang mga lalaking nagpupumilit ay nararamdaman ang pagsisikap ng bawat hininga. Sa 4%, nagsisimula ang pagdurusa. Sa 5%, nagiging matindi ang pagdurusa. Sa mga konsentrasyon na higit sa 5.5%, ang kombinasyon ng mataas na carbon dioxide at kakulangan ng oxygen ay maaaring magdulot ng mga convulsion. Ang tripulante ay may praktikal na tagapagpahiwatig na hindi nangangailangan ng mga instrumento. Kapag hindi na maaaring mag-ilaw ng sigarilyo ang isang lalaki, ang antas ng oxygen ay bumagsak na sa ibaba ng punto kung saan ang pagsusunog ay maaasahan. Sa isang tripulantyong submarino kung saan halos bawat lalaki ay naninigarilyo, na ito ang gumaga ng diagnostic para sa mapanganib na hangin. Ang doktrina ng Hapones na hukbong dagat ay nag-aatas sa mga submarino na manatiling nakalubog sa panahon ng araw. Sa mga tubig sa paligid ng Guadalcanal noong 1942, nangangahulugang manatiling nasa ilalim mula bago sumikat ang araw hanggang matapos lumubog ito. 14 hanggang 16 na oras na nakalubog kasama ang 100 lalaki at walang bentilasyon. Ang hangin sa pagtatapos ng mga pagsisid na iyon ay hindi lamang kaaya-aya. Ito ay nagpapahina. Nagkakamali ang mga lalaki sa pagkalkula. Bumababa ang kakayahang magpasya. Bumabagal ang oras ng reaksyon. Ang mga archibo ng Hapones na hukbong dagat
ay nagtatala ng hindi bababa sa isang kaso mula sa huling bahagi ng 1,000 naraan at 42 kung saan ang isang tripulante ng submarino na nagsasagawa ng torpedo attack sa lugar ng Solomons ay nabigong i-replenish ang supply ng oxygen ng barko bago ang atake dahil hindi ito nakita ng mga opisyal na ang kakayahan ng pag-iisip ay nabawasan ng mga oras sa hangin na kulang sa oxygen. Napalampas ng submarino ang target nito. Ang taktikal na doktrina na pinilit ang mga Hapones na submarino na manatiling nakalubog sa ganitong matagal na panahon ay mismo isang produkto ng fundamental na maling pag-unawa ng IJN sa kung para saan ang mga submarino. Ang Imperial Japanese Navy ay nagtatag ng kanyang submarine force sa isang estratehikong konsepto. Ang mga Hapones na submarino ay magsisilbing mga mata ng surface battle fleet. Nagbibigay ng reconnaissance at screening para sa mapagpasyang pakikipaglabanan na ipinangako ng doktrina ng Hapones na hukbong dagat na magtatakda ng digmaan. Ang mga submarino ay umaatake sa mga kaaway na barko digmaan. Ang mga submarino ay hindi mag-aaksaya ng kanilang sarili sa mga merchant vessel. Ang doktrinang ito ay binuo noong dekada ng 1900 at 30 ng mga naval officer na nag-aral ng kasaysayan ng pakikidigmang dagat at nagtapos na ang mga mapagpasyang fleet engagement, battleship laban sa battleship, carrier laban sa carrier, ang nagtatakda ng mga digmaang sa dagat. Ang mga submarino ay mga support asset para sa mga pakikipaglabanan na yon. Ang mga Amerikano ay nakarating sa kabaligtarang konklusyon. Noong Desyembre 8, 1941, isang araw matapos ang Pearl Harbor, nag-issue ang United States Navy ng mga utos para sa walang limitasyong pakikidigma ng submarino laban sa pagpapadala ng Hapon. Bawat merchant vessel, bawat tanker, bawat transportasyon na nagdadala ng mga tropang o supply ay target. Ang mga American na submarino ay sasakal sa ekonomiya ng Japan sa pamamagitan ng pagkasira ng mga linya ng supply na nagkokonekta sa mga home island sa mga likas na kayamanan ng Timog Silangang Asya. Ang mga submarino ng Japan ay gumugol ng unang mga taon ng digmaan sa paghahanap ng mga fleet engagement na naging lalong bihira habang binabago ng American Carrier Aviation ang kalikasan ng pakikidigma sa Pasipiko. Ang mga American na submarino ay gumugol ng parehong mga taon na sinisira ang merchant fleet ng Japan sa isang rate na sistematikong sinasaid ang ekonomiya ng digmaan ng Hapon. Sa 1944, inilubog ng mga American na submarino ang napakaraming pagpapadala ng Hapon na ang mga home island ay kritikal na nauubusan ng langis, bakal at pagkain. Ang mga pabrika na gumawa ng mga eroplano at barko digmaan na kailangan ng IJN ay nagpapabagal dahil hindi makapasok ang mga hilaw na materyales. Ang mga Hapones na submarino sa kabilang banda ay itinalaga sa mga supply run. Ang mga misyon ng supply ay isa sa mga pinaka-nakakawasak ng moral na pagtatalaga sa serbisyo ng submarino ng EJN. Sa 1943, ang garrison sa Guadalcanal at pagkatapos ay ang mga nakahiwalay na island base sa buong gitnang Pasipiko ay hindi na maaring i-resupply ng mga surface ship. Ginawa ng kapangyarihang hangin ng Amerikano na imposible ang resupply ng ibabaw ng dagat sa araw. Ang mga American PT boat at destroyer ay nagpatrolya sa mga tubig sa gabi. Ang tanging mga sasakyang makakarating sa mga naiwan na garrison ay mga submarino. Ang isang I-class submarino na idinisenyo para magdala ng 17 hanggang 20 torpedo ay maaaring muling i-configure para magdala ng humigit kumulang 80 tonelada ng supply. Kanin, bala, gamot, mga kapalit na bahagi. Ang submarino ay lalapit sa isla sa gabi, maikling lalabas sa ibabaw ng dagat sa tabi ng baybayin, at ililipat ang kargamento sa maliliit na bangka o direkta sa mga tauhang lalangoy palabas para salubungin ito. Pagkatapos ay sisisiid at susubukang bumalik sa base. Naunawaan ng mga tripulante kung ano ang ibig sabihin nito. Sinanay sila bilang mga mangangaso. Nagdadala sila ng mga pinaka-advanced na submarine torpedo sa mundo. Inatasang makilahok sa isang pakikidigmaang dagat. Sa halip, nagdadala sila ng mga pagkain sa mga namamatay na garrison. Lumalabas sa mga tubig kung saan aktibong naghahanap ng mga submarino ang mga American destroyer at eroplano,
Ginagawang mahina ang kanilang sarili sa loob ng mga minutong kinakailangan para ilipat ang kargamento, pagkatapos ay sisisiid at susubukang iwasan ang anumang nakatuklas na sa kanila. Ang I-1 ay nasa ganitong misyon malapit sa Guadalcanal noong Enero 29, 1943. Dalawang New Zealand corvette, ang HMNZS Kiwi at HMNZS Moa, ay natuklasan ng submarino sa ibabaw ng dagat at umapak. Ang I-1 ay nakipagtagisan gamit ang deck gun nito. Ang Kiwi ay nangisay sa submarino ng 3 beses. Ang ikatlong panisay ay pumutok ng pressure hull ng I-1. Sinubukan ng tripulante ng submarino na ibayo ang sasakyan para maiwasan ang pagkuha ng mga codebook at mga lihim na dokumento sa loob. Yung tinipon ng executive officer ang mga classified na materyales at sinubukang itapon sa tubig. Nakuha ng mga puwersang Amerikano ang ilan sa kanila. Ang nagamit na katalinuhan ay nag-ambag sa pagkasira ng mga kasunod na misyon ng supply. Sa 102 Hapones na submarino na nagsagawa ng mga supply run sa mga nakahiwalay na garrison sa Pasipiko, sa pagitan ng 1,900 at 42 at 1,900 at 45, 49 ang lumubog. Halos kalahati. Alam ng mga lalaking gumawa ng mga takbong yon ang mga odds. Pumunta pa rin sila dahil ang mga utos ay galing sa Tokyo at sa Imperial Japanese Navy. Ang mga utos mula sa Tokyo ay hindi tinatalakay, ngunit hindi ang mga misyon ng supply o maging ang mga regular na combat patrol ang nagdulot ng pinakasikolohikal na mapangwasak na karanasan para sa mga tripulante ng Hapones na submarino. Ito ang mga pag-atake ng depth charge. Ang isang depth charge ay isang lalagyan ng mataas na pamputok na itinakda para sumabog sa isang paunang natukoy na lalim. Ang American Mark 7 depth charge ng 1,900 at 41 ay naglalaman ng 300 libra ng TNT. Ang Mark 10 ay naglalaman ng 200 libra ng Torpex, isang compound na humigit kumulang 50%. Mas makapangyarihan kaysa sa TNT ayon sa timbang. Ang mga American destroyer ay nagdadala ng hanggang 36 na depth charge sa deck na may karagdagang mga charge sa mga ready service rack. Sa 1,944, ang karaniwang pattern ng pag-atake para sa isang American destroyer escort ay isang coordinated na pag-atake na naghahatid ng maraming charge sa isang kalkuladong pattern na idinisenyo para palibutan ang isang nakalubog na submarino sa tinantiyang lalim at kurso nito. Ang epekto sa tripulante sa loob ng isang submarinong binaril ng depth charge ay hindi pangunahin na pisikal. Ito ay pangunahin na psikolohikal. Totoo ang mga pisikal na epekto. Ang isang depth charge na sumasabog sa loob ng 50 talampakan ng hull ng isang submarino ay maaaring pumutok ng mga nakatahang tahi, magbasag ng mga gauge, sumabog ng mga tubo, makapigil ng mga diving plane, at pumatay ng mga lalaki mula sa hydraulic shock na ipinapasa sa pamamagitan ng tubig at hull. Ang isang charge na sumasabog sa loob ng 25 talampakan ay maaaring hatiin ang pressure hull ng buo. Ngunit ang mga charge na hindi pumatay sa barko ay nagdulot pa rin ng mga epekto na inilarawan ng mga veterano ilang dekada ang lumipas gamit ang parehong tiyak na wika, nang tuloy-tuloy, nang nagsasarili, ay sa iba't ibang barko at iba't ibang tripulante at iba't ibang pakikipaglabanan. Ang tunog. Inilarawan ng mga veterano ang isang tunog na parang nasa loob ng isang bakal na drumang habang may isang tao na humahampas mula sa labas gamit ang isang martilyo na laki ng isang gusali. Ang shockwave sa pamamagitan ng tubig ay umabot sa hull bago dumating ang tunog. Nag-flex ang hull. Ang cork insulation na naglinya sa mga panloob na bulkhead ay pumutok at nahulog sa mga shower. Nagbasag ang mga bombilya. Nanginig at gumiray ang barko. Ang mga lalaking walang hawak ay itinatapon laban sa mga kagamitan o sa deck. At pagkatapos ilang bahagi ng isang segundo ang lumipas, dumating ang tunog. Hindi isang ugong, isang lagutok. Isang agarang pag-compress ng hangin sa loob ng hull na inilarawan ng mga veterano bilang isang pisikal na suntok sa mga tainga. At pagkatapos ay lumipas muli ang mga destroyer sa itaas nila at naghulog ng iba pa.
Ang karaniwang pag-atake ng depth charge sa isang Hapones na submarino sa Pasipiko ay tumagal ng 1 hanggang 4 na oras. Ang ilan ay mas matagal pa. Walang magagawa ang tripulante kundi umiral sa loob ng nanginginig na hull. Sa dilim kung nakatipid ang kapangyarihan ng battle lantern, sa init at sa maruming hangin, nakikinig sa mga propeller ng destroyer sa itaas nila, nararamdaman ang vibrasyon ng mga screw habang lumiliko ang barko para sa isa pang takbo at naghihintay ng susunod na pattern. Madalas ay mas masahol pa ang paghihintay kaysa sa mga charge mismo. Inilarawan ng mga veterano ng depth charge attack ang kung ano ang nangyayari sa mga lalaki sa mga minuto at oras ng paghihintay sa pagitan ng mga pattern ng charge. Ang ilang lalaki ay ganap na naging tahimik, lumayo sa katahimikan na hindi maabot ng kanilang mga kasamahan. Ang iba ay nagkaroon ng hindi sinasadyang pisikal na pag-alog na walang koneksyon sa temperatura. Ang ilang lalaki na italaga ng mga veterano ay nawalan ng kontrol sa bituka. Hindi sa kaduwagan. Mula sa partikular na neurological na tugon ng sistema ng nerbiyos ng tao sa pinatagal na existential na banta sa isang kapaligiran na nag-aalok ng walang posibilidad ng pagtakas at walang posibilidad ng epektibong pagtutol. Ang mga kapitan ng mga Hapones na submarino ay walang protokol para sa kung ano ang gagawin sa mga lalaking nasa kondisyong ito. Siyang American Submarine Doctrine ay nagbuo ng mga pamamaraan bahagyang hiniram mula sa karanasan ng Aleman na U-boat para pamahalaan ang sikolohiya ng tripulante sa panahon ng matagal na depth charge attack. Walang katumbas na doktrinang Hapones. Hindi inaasahan ng IJN na ang mga submarino nito ay gagugol ng mga oras na hinahanap. Ang kultura ng hukbong dagat ng Hapon ay binibigyang diin ang pag-atake at pasulong na kilusan. Ang depensa at tibay ay hindi mga paksa na nakatanggap ng sistematikong pansin sa kurikulum ng pagsasanay. Ang ginawa ng mga kapitan ng individual bilang usapin ng kanilang sariling pagpapasya at karakter ay lahat. Ang kapitan ng I-19, Lieutenant Commander Takakazu Kinashi, ay kilala sa kanyang tripulante para sa kanyang boses sa panahon ng depth charge attack. Hindi mga nakapagpapanatag na salita. Hindi naaalala ng kanyang tripulante na nagsabi siya ng anumang partikular. Ang naaalala nila ay nagsalita siya ng tuloy-tuloy sa normal na tono, nagbibigay ng mga karaniwang utos na parang ang mga charge na sumasabog sa labas ng hull ay hindi naaangkop na ingay sa background. Naunawaan ng tripulante na ito ay pagtatanghal. Naunawaan din nila na ang pagtatanghal ay kung ano ang kailangan nila. Si Kinashi ay isa sa mga pinakamatagumpay na komandante ng Hapones na submarino sa digmaan. Noong Setyembre 15, 1942, ang IR-19 ay nagpaputok ng isang spread ng 6 na Type 75 torpedo sa American aircraft carrier USS Wasp na nag-ooperate malapit sa Guadalcanal. 3 torpedo ang tumama sa Wasp. Ang carrier ay nasunog, nagdusa ng mapangwasak na panloob na pagsabog at lumubog sa loob ng 1 oras. Ang 2 karagdagang torpedo mula sa parehong spread ay nagpatuloy na lampas sa Wasp at tumama sa battleship USS North Carolina at sa destroyer USS O'Brien. Ang North Carolina ay tinamaan ng 1 torpedo at nasira ng sapat na seryoso na nangangailangan ng ilang buwan ng pag-aayos. Ang O'Brien ay tinamaan na nagdulot ng pinsala sa istruktura na sa huli ay nagdulot sa barko na mabiyak at lumubog pagkalipas ng 6 na linggo. Isang spread ng 6 na torpedo, isang carrier ang lumubog, isang battleship ang nawala sa aksyon, isang destroyer ang sa huli ay lumubog. Nananatili itong pinakamapangwasak na isang torpedo salvo na pinaputok ng anumang submarino ng anumang hukbong dagat sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang I-19 mismo ay lumubog noong Nobyembre 25, 1943 ng destroyer USS Radford malapit sa Makin Island. Lahat ng 105 lalaki sa sakay ay namatay. Si Kinashi ay hindi kabilang sa kanila. Siya ay inilipat sa ibang utos. Namatay siya 2 taon na ang lumipas sa ibang submarino, sa ibang karagatan. Ang mga lalaking namatay sa I-19 noong Nobyembre 1943 at 43 ay nanood ng kanilang kapitan na magsagawa ng pinakamapangwasak na iisang torpedo attack sa kasaysayan ng submarino 14 na buwan bago.
Kung ang kaalamang iyon ay may ibig sabihin para sa kanila sa mga huling segundo nang sinabak ng depth charge mula sa Radford, ang pressure hull ay imposibleng malaman. Ang tubig sa Makin Island ay higit sa 4,000 talampakan ng lalim. Walang sino mang nakarating sa labi. Ang programang Kaiten ay nagsimula noong Pebrero 1944 at kumakatawan sa puntong tinahak ng submarine force ng Imperial Japanese Navy mula sa karaniwang kawalan ng pag-asa patungo sa isang bagay na fundamental na naiiba. Dalawang batang opisyal ng submarino, Lieutenant Hiroshi Kuroki at Lieutenant Sekio Nishina, ay nanonood ng American Anti-Submarine Technology na patuloy na nagpapabuti sa buong 1,943. Mas mahusay na radar, mas mahusay na sonar, mas mahusay na depth charge, mas mahusay na taktika. Nagiging hindi maitatangging ang matematika. Ang mga Hapones na submarino ay nasisira ng mas mabilis kaysa sa maaring mapalit ang mga ito. Ang rate ng pagkabawas ay hindi nakakaligtas sa estratehikong antas. Nagtapos sina Kuroki at Nishina na ang tanging paraan para matiyak na ang isang torpedo ay maaabot ang target nito ay ang maglagay ng isang tao sa loob nito para gabayan ito doon. Isinama nila ang kanilang panukala sa hukbong dagat na utos. Ito ay tinanggihan. Binago nila ito at muling isinama. Ito ay tinanggihan muli. Isinama nila ito sa ikatlong pagkakataon, nakasulat sa kanilang sariling dugo bilang pagpapahayag ng ganap na katapatan na isang kultural na kilos ng Hapon ng pinakadakilang katapatan na kinikilala sa loob ng hierarkiya ng militar. Sa pagkakataong ito ay inaprubahan. Ang Kaiten Type 1 ay isang karaniwang Type 73 long lance torpedo na ang gitnang bahagi ay pinahaba para lumikha ng isang cylindrical pilot compartment na 14 na pulgada ang diameter at 4 na talampakan ang haba. Umupo ang piloto sa isang canvas chair sa sahig ng compartment na may mga tuhod na malapit sa kanyang dibdib. Ang isang makinang periscope ay nakaposisyon ng direkta sa harap ng kanyang mukha. Ang mga pangunahing kontrol ng pagmamaneho ay nagpahintulot sa kanya na ayusin ang kurso ng torpedo. Ang warhead sa ilong ay naglalaman ng 3,420 libra ng pamputok, higit sa 3 beses ang karaniwang warhead ng Type 73. Ang torpedo ay maaring maabot ang bilis na 30 knot at may saklaw na 42 nautical milya. Mayroong escape hatch sa mga maagang disenyo. Hindi ito kailanman ginamit. Tinanggal ito ng mga huling disenyo. Kung napalampas ng piloto ang kanyang target sa unang takbo, maaari siyang subukan ang isa pang takbo. Kung napalampas din ang pangalawang takbo, ang mekanismo ng self-destruct ay magagamit para manumanong pumutok ang warhead. Maging ang matagumpay man o nabigo, ang piloto ay hindi na bumalik. Ang pagsasanay ay nagaganap sa Otsushima Island. Nagpractice ang mga piloto ng approach run sa mga surface vessel, gamit ang periscope para tukuyin at lumapit sa isang target. Pagkatapos ay ginagaya ang huling pagsisid sa attack depth. Ang pagsasanay ay isinasagawa gamit ang mga inert na warhead na nangangahulugang ang isang banggaan sa isang surface vessel sa panahon ng pagsasanay ay nakakaligtas sa teorya. Sa katotohanan, 15 lalaki ang namatay sa panahon ng mga pagsasanay. Pinatay ng mga puwersa ng epekto nang ang kanilang Kaiten ay tumama sa mga target na sasakyan. Ang puwersa ng isang 9 na toneladang torpedo na tumatakbo sa 30 knot na tumatama sa isang nakatayo na bakal na hull ay nakamamatay anuman ang aktibo man o hindi ang warhead. Ang mga pilotong nakumpleto ang pagsasanay at nakaligtas ay karaniwang nasa pagitan ng 17 at 28 taong gulang. Sila ay mga voluntaryo na sa konteksto ng 1,900 at 44 na kulturang militar ng Hapon ay nangangahulugang isang bagay na mas komplikado kaysa sa ipinahihiwatig ng salita. Sila ay tinanong sa presensya ng kanilang mga unit at kanilang mga komandante kung nais nilang magboluntaryo para sa isang espesyal na misyon. Ang kultural na presyo na magpatunay ay kapareho ng presyo na nagdulot ng mga kamikaze pilot na hindi gustong mamatay. Ang mga lalaking pumirma sa mga listahan ng Kaiten Volunteer ay, sa karamihan ng mga kaso, mga lalaking nagtapos na ang mabuhay habang namamatay ang kanilang mga kasamahan sa pagtatanggol ng Japan ay ang mas malaking kahihiyan.
Ang mga I-class submarine na nagdadala ng mga kaiten ay binago para mag-mount ng 2 hanggang 6 na sandata sa mga panlabas na fitting sa afterdeck. Ang isang access tube ay tumakbo mula sa loob ng pressure hull ng submarino sa pamamagitan ng panlabas na hull patungo sa pilot compartment ng bawat kaiten. Nang ang isang target ay natukoy at nagawa ang desisyon na mag-launch, ang submarino ay pumunta sa periscope depth. Ang piloto ay nakatanggap ng kanyang huling briefing sa pamamagitan ng access tube, gumagapang sa pamamagitan ng tubo patungo sa kaiten cockpit, nagtitimpi sa loob at naghintay para sa paglulunsad. Sa sandali ng paglulunsad, ang komandante ng submarino ay binaha ang mga ballast tank at pinali ang kaiten mula sa deck. Mula sa puntong iyon, nag-iisa ang piloto. Ang submarino ay agad na sisisiid para maiwasang matukoy. Walang komunikasyon. Walang paraan ng pag-abort. Walang paraan para maibalik ng submarino ang isang nilabas na kaiten sa anumang pangyayari. Ang piloto ay nag-iisa sa loob ng isang bakal na silindro na 14 na pulgada ang lapad, sa dilim, kasama ang tunog ng torpedo engine na 6 na pulgada sa likod ng kanyang ulo. Tumatakbo sa 30 knots sa pamamagitan ng tubig na hindi niya makita, patungo sa isang target na maaari lamang niyang i-verify sa pamamagitan ng maikling paglabas sa ibabaw ng dagat para gamitin ang periscope, umaasa sa isang navigation system na napapailalim sa pagkaanod ng agos at mekanikal na pagkakamali, na may 3,420 libra ng pamputok na 4 na talampakan sa harap ng kanyang mukha. Kung napalampas niya, mayroon pa siyang isa pang pagkakataon. Kung napalampas niya muli, kung natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagtatapos ng kanyang gasolina ng walang target na nakuha, siya ay nag-iisa sa bukas na karagatan sa isang bakal na tubo na walang paraan ng kaligtasan maliban sa mekanismo ng self-destruct. Tinatantiya ng mga naval historian na maraming kaiten pilot na nakarating sa pagtatapos ng kanilang gasolina nang hindi nakakahanap ng target ay manumanong pinasabog ang warhead kaysa mamatay ng dahan-dahan ng suffocation sa cockpit. Walang paraan na i-verify ito. Ang mga lalaking gumawa ng pagpiling iyon ay walang iniwan na testimonya. Ang unang operational na misyon ng kaiten ay naglunsad mula sa mga submarinong I-36 at I-47 noong Nobyembre 1944. Target ang American Anchorage sa Ulithi Atoll. 5 kaiten ang inilunsad mula sa Remer na 47. Isa sa kanila pilotuhin ni Sekyo Nishina, nagdadala ng isang urn na naglalaman ng abo ng kanyang co-inventor na si Hiroshi Kuroki na namatay sa isang aksidente sa pagsasanay, ay tumama sa auxiliary oiler USS Mississinawa sa 5:47 minuto ng umaga habang nakaangkla ang barko. Ang Mississinawa ay pinuno ang mga tangke nito ng 400 at 4,000 galon ng aviation gasoline noong nakaraang araw. Ang pagsabog ay nagdulot ng isang fireball na 100 talampakan ng taas. Ang barko ay lumubog sa loob ng ilang oras. 63 lalaki ang namatay. Si Nishina ay posthumously iginawad ng paglubog ng isang aircraft carrier. Ang Hapones na hukbong dagat ay hindi makayanan ang aminin na ang pinaka-advanced na sandata nito ay lumubog ng isang oiler. Ang Emperor ay nakatanggap ng isang pintang nagpapakita ng isang American carrier na nahahati sa dalawa. Sa pagitan ng unang misyon ng kaiten noong Nobyembre 1944 at nang pagtatapos ng digmaan noong Agosto 1945, 11 pangunahing operasyon ng kaiten ang isinagawa. Ang mga resulta ay halos ganap na mapangwasak para sa Japan. Ang mga submarino na nagdadala ng mga kaiten ay pinigilan mula sa pagsisid ng mas malalim kaysa sa 80 metro dahil hindi makayanan ng hulang kaiten ang mas malaking presyon. Ang pagpigil na ito ay gumawa sa mga mother submarine na mas matutuklasin at mas mahina. 6 na submarino na nagdadala ng mga kaiten ang nilubog ng American Anti-Submarine Forces bago sila makapaglabas ng isang sandata. 6 na tripulante ng humigit kumulang 100 lalaki, ang bawat isa ay namatay nang hindi ginamit ang mga kaiten na kanilang dala. Ang mga puwersang Amerikano ay nawalan ng 187 lalaki sa mga pag-atake ng kaiten sa buong programa. Kaya ang Japan ay nawalan ng higit sa 900 tripulante ng submarino na nagdadala ng mga kaiten sa kanilang mga posisyon ng paglulunsad
Dagdag pa ang 80 Kaiten pilot na namatay sa mga aktwal na misyon. Ang rate ng palitan ay humigit kumulang 11 Hapones na patay para sa bawat Amerikanong pinatay. Na nagdadala sa atin pabalik sa Hulyo 20, 1,945 at Lieutenant Commander Mochitsura Hashimoto sa periscope ng I-58. Si Hashimoto ay hindi isang tipikal na komandante ng submarino ng IJN. Siya ay nasa mga submarino mula 1,934. Nagsilbi siya sa I-24 sa panahon ng pag-atake sa Pearl Harbor kahit ang kanyang papel sa gabing yon ay nasa gilid. Nanood siya sa submarine force na lumubog sa loob ng 4 na taon ng mga misyon na nagdulot ng walang anumang katulad ng mga mapagpasyang resulta na ipinangako ng doktrina ng IJN. Kaya mayroon siyang utos ng I-58 mula Setyembre 1944. Sa 10 buwang iyon nagsagawa siya ng maraming patrol, nagpaputok ng mga kaitin sa 2 misyon at hindi nakamit ang anumang maaaring tawaging makabuluhang resulta. Siya ay 35 taong gulang at hindi pa siya kailanman pumatay ng kaaway. Ang I-58 ay tumatakbo sa periscope depth sa gabi ng Hulyo 20 nang ang radar operator ay nakatuklas ng isang surface contact na palapit mula sa hilagang silangan. Pumunta si Hashimoto sa periscope. Ang contact ay malaki, gumagalaw sa 12 knot, hindi zigzagging. Ang silweta ay nagmumungkahi ng isang mabigat na barko digmaan. Ito ay ang mabigat na cruiser USS Indianapolis nagbabalik mula sa Tinian, kung saan inihatid nito ang mga bahagi ng atomic bomb na ibabagsak sa Hiroshima 10 araw na ang lumipas. Ang Indianapolis ay walang destroyer escort. Hindi ito nagzizigzag. Ang tripulante nito ay walang indikasyon na may Hapones na submarino sa lugar. Mayroon si Hashimoto ng mga kaiten sa deck. Pinag-isipan niya ang paggamit ng mga ito. Nagpasya siya laban dito. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, mayroon siyang isang perpektong karaniwang torpedo solution. Isang malaking barko digmaan sa katamtamang distansya, gumagalaw sa mahuhulaan na bilis sa isang tuwid na kurso, sa kalmadong dagat. Nag-utos siya ng lahat ng 6 na forward tube na handa. Itinakda niya ang torpedo depth sa 6 na yarda. Itinakda niya ang bilis sa 42 knot. Nag-utos siya ng firing interval sa 2 segundong spread para i-fan ang salvo sa kabuuan ng haba ng target. Sa ika-23-26, ibinigay niya ang utos. 6 na Type 75 torpedo ang umalis sa mga tubo sa 2 segundong agwat. Ang bawat isa ay nagdadala ng 1,200 at 10 libra ng pamputok. Ang bawat isa ay naglakbay sa loob ng 50 segundo patungo sa target. Binibilang si Hashimoto sa periscope. Naghintay ang tripulante sa katahimikan na sumusunod sa isang torpedo launch. Ang katahimikan na hindi tahimik ngunit inilarawan ng mga veteranong submarinero bilang ang pinakapartikular na katahimikan na mayroon. Ang katahimikan ng paghihintay na malaman kung ang mga lalaki ay malapit ng mamatay. Sa 50 segundo, 2 detonasyon. Ang Indianapolis ay nanginig, lumihis, nagsimulang lumubog sa pamamagitan ng ilong. Nanonood si Hashimoto sa pamamagitan ng periscope. Sa ika-0027 ng sumusunod na umaga, ang Indianapolis ay bumalik pihit at lumubog. Ang I-58 ay sumisid at hindi kailanman natukoy. Ang nangyari sa susunod sa mga lalaki ng Indianapolis ay isang kwentong maraming beses nang nasa laysay. 700 lalaki sa tubig na puno ng pating sa loob ng 4 na araw bago may napansing nawawala ang barko. Nag-ulat si Hashimoto ng paglubog sa pamamagitan ng radyo. Ang mensahe ay ninakaw ng American Signals Intelligence. Walang sinumang nag-ugnay nito sa isang nawawalang barko dahil walang sinuman sa anumang antas ng istruktura ng utos ng Amerikano ang nagrehistro na ang Indianapolis ay overdue na. 316 na lalaki ang nakaligtas. Si Hashimoto ay nakaligtas sa digmaan. Ang I-58 ay nakatanggap ng utos na sumuko noong Agosto 11. Dinala ni Hashimoto ang barko patungo sa Kure. Noong Disyembre 1945, dinala siya ng United States Navy sa Washington para magpatotoo sa court-martial ng Captain Charles McVoy, ang commanding officer ng Indianapolis, na inuusig dahil sa kabiguan sa pagzigzag. Nagpatotoo si Hashimoto na ang pagzigzag ay walang magiging pagkakaiba. Meron siyang torpedo solution.
magpaputok pa rin siya. Si McVeigh ay naparusahan pa rin. 50 taon na ang lumipas, sumulat si Hashimoto ng isang liham sa isang senador ng Estados Unidos na nagtatalo para sa posthumous na pagpapalaya ni McVeigh. Pinaslang ni McVeigh ang kanyang sarili noong 1968, hindi makayanan ang mga dekada ng galit na sulat mula sa mga pamilya ng mga patay ng Indianapolis na inakusahan siyang responsable. Ang liham ni Hashimoto sa Senado ay nagsaad na si McVeigh ay walang responsibilidad. Ang lalaking nagpaputok ng mga torpedo ay gumugol ng kanyang mga huling taon na sinusubukang linisin ang pangalan ng lalaking sinubukan niyang patayin. Noong 2000, ang Kongreso ng Estados Unidos ay nagpasa ng isang resolusyon na nagpapalaya kay McVeigh. Namatay si Hashimoto 5 araw bago ito nilagdaan. Matapos ang digmaan, si Hashimoto ay nagtrabaho para sa Kawasaki Heavy Industries. Sa huli ay naging dockmaster na nangasiwa sa unang submarino na itinayo ng Post-War Maritime Self-Defense Force ng Japan. Ang mga natitirang miyembro ng tripulante ng I-58 ay kasama niya. Mga lalaking sumisid sa mga lumang bakal na tubo, na huminga ng maruming hangin, at nakinig sa mga depth charge at kumain ng kanin na laging basa ng kondensasyon. Nanunood ng isang bagong submarino na humuhubog sa dock sa ilalim ng mga kondisyon ng kapayapaan, na may air conditioning at tamang ventilasyon at lahat ng mga bagay na napagpasyahan ng Imperial Japanese Navy na hindi katugma sa diwa ng mandirigma. Sa 170 submarino na itinayo ng Japan at pinalabas sa dagat sa ikalawang digmaang pandaigdig, 129 ang hindi na bumalik. 129 na submarino na may mga tripulante ng 74 hanggang 105 lalaki bawat isa. Ang mga numero ay nagbubunga ng isang figura na humigit kumulang 13,000 lalaki na lumubog kasama ng kanilang mga barko. Ito ay isang pagtatantya. Ang aktwal na figura ay malamang na mas mataas. Marami sa mga pagkawala ay nasa malalim na tubig. Ang mga barko ay hindi kailanman itinanghal. Ang tumpak na bilang ng tripulante ay hindi laging tumpak na naitala sa kaguluhan ng huling taon ng digmaan. Ang naitala ay ito. Ang submarine force ng Hapon ay lumubog ng 185 Allied merchant ship at 28 Allied warship sa loob ng 4 na taon ng digmaan. Sa parehong panahon, kiyang mga American na submarino ay lumubog ng 1,300 at 72 Hapones na merchant ship at 214 na Hapones na barko digmaan kasama ang isang battleship, 8 aircraft carrier, 11 cruiser at 2 ng destroyer. Ang pagkakaiba ay hindi ipinaliwanag ng tapang o kasanayan ng mga tripulante ng Hapones na submarino. Ang pagkakaiba ay ipinaliwanag ng doktrina ng desisyong ginawa noong dekada ng 1900 at 30 ng mga Hapones na naval planner na ang mga submarino ay dapat suportahan ang mga fleet engagement kaysa wasakin ang kalakalan ng kaaway. Ang mga lalaking nagsilbi sa mga Hapones na submarino sa ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi nabigo ng kanilang sariling kabiguan. Nabigo sila ng mga estratehikong desisyon ng mga lalaking hindi kailanman lumabas sa dagat sa isang bakal na tubo, na hindi kailanman huminga ng hangin sa pagtatapos ng 14 na oras na pagsisid, na hindi kailanman narinig ang mga depth charge na lumapit sa kanila sa buong tubig, na hindi kailanman naramdaman ang hull na manginig, at ang mga bombilya na mabasag at ang cork insulation na mahulog mula sa mga bulkhead sa isang ulan ng alikabok at mga piraso. Sila ay mga mahuhusay na mamalakaya na nagsisilbi sa isang doktrina na hindi alam kung ano ang gagawin sa kanila. Kung ang kwentong ito ay umaabot sa isang bagay sa iyo, gumawa ng isang bagay ngayon din. Pindutin ang button na like. Bawat like ay nagsasabi sa YouTube na ang kwentong ito ay karapat-dapat na makita ng mas maraming tao na hindi pa narinig ang pangalang Mochitsura Hashimoto o Hiroshi Kuroki o Sekyo Nishina. O ang 13,000 lalaking ang mga barko ay nasa ilalim pa rin ng Pasipiko. Mag-subscribe at i-on ang mga notification. Gayon din, mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Ikaw ay bahagi ng pagpapanatiling hindi malilimutan ang mga lalaking ito. Ngayon, i-click ang susunod na video na ito. Magkita-kita tayo doon.